natin. At sinabi na rin ito ni Brother Ariel. Sabi ko, ano babasahin ko? Sabi niya, yung kumakalat na lang sa Facebook na Deuteronomy about obedience. Sabi niya. So, pinag-usapan namin briefly yung obedience. So, ito po ang sabi ng Deuteronomy 28 verse 1. Blessings for obedience. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Then, verse 3 po, ito na yung mga pagpapala niya, yung mga blessing na sinasabi niya. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in the seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put on your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. So, tuloy-tuloy po yun kung inyong babasahin. Puro mga pagpapala. Kung, sabi niya, if you fully obey the Lord your God. Sabi niya, so, sa ating pong binasa, meron akong kodigo. Kayong ganyan. Diba? Merong Amen. Ang laki pa ng Bible niya. Amen. Kumita na kayo ng LA, LA. Hindi kaya. Magdadrive tayo. Long run. Tuloy. Amen. Asa ng paper towel? Pag-usapan po natin yung sinabi sa Deuteronomy 28 verse 1. Sa brief history po ng Deuteronomy, ito po ay ang mga tagumpili ni Moses sa mga Israelites. Kilala, yung mga Israelites po ay, kilala nyo naman yung mga Israelites, di ba? Sila yung mga pinili ng Diyos. And then, sila yung ang sumakop sa kanila yung mga Ehipto. So, dito sa book na ito, ay, sila ay, na-free na. Ano nga ba yung free sa Tagalog? Nakalaya. Pinalaya na sa pagiging slaves. So, after 40 years, sabi niya, Israelites were free from Egypt at sila ay mag-enter na, papasok na sa promised land na tinatawag na Canaan. Tama? So, bago sila pumasok sa promised land, may tagubilin si Moses. Yun yung mga law ni God. So, ano nga ba yung mga tagubilin ni Moses? Ito yung mga yon. So, kasi nga, kahit naman sa isang grupo, di ba, kung walang mga batas na sinusunod, magkakaroon ng kaluhan. So, meron yung gusto lahat mag-leader, gusto lahat ganito, gusto lahat ganyan. So, walang kaayusan. So, kaya may ginawang batas ang Diyos para magkaroon ng kaayusan ang bayang pinili niya. So, at na kung inyong mga nababasa naman yung sa Deuteronomy, nandun yung 10 Commandments of God, di ba? Isa lang yun sa mga sample na mga batas na gusto niyang i-obey natin o sundin natin. Di ba? So, tapos meron din yung greatest commandment of all. Ano ba yung greatest commandment of all? Alam nyo yan. Lagi nyo. Alam nyo yan. Love God above all. With all your heart, with all your mind, and with all your soul. And what is the second greatest commandment? Love your Amen, Brother Reynald. Love your neighbor. Pinasan pala niya. Love your neighbor as you love yourself. That's the second greatest commandment. So, yun yung mga sample na command na gustong ipatupad sa atin ng Diyos na we need to obey para magkaroon tayo ng kaayusan sa ating buhay. Diba? Amen? Nagigit yung banibig ko sabihin. Amen. Parang wala naman ako. Nagigit nyo ba? Amen. So yun yun. So, overwhelmed kami. bakit naman? Kasi, Grabe ang spirit to. oo nga kasi, ano mo yun? Hindi naman.
Iyak na ako. Yeah. Nag-quiet time din ito. I did. Actually, nag-quiet time ako kahapon. Amen. Praise the Lord. Sometimes we need Amen. Tulog si Brother Marlon. Kaya pala quiet. Kaya pala quiet. Ayaw ko umiyak kasi nga gusto kong i-deliver ito, i-share ito sa inyo na yung magkaroon tayo ng Natutuwa ba na sa Nakaka-bless. Nakaka-bless. Wala akong kasi. akala niyo hindi ako nag-aaral natin. Sabihin ni Brother Ariel sa akin na ikaw ang magpabasa. Sabi ko, Lord, ano gagawin ko? Anyway, So yun na nga, ginagawa mo. At may blessing ka pagkatapos. ayun na action ko. Pagkakutin ko pa siya haba. Bibilisan ko. Kaya naman preaching to eh. I-relate na lang natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at yung bilang isang Kristiyano, ano nga ba yung obedience, di ba? So, sabi niya, ang obedience, may na-research akong ibig sabihin ng obedience. It is dutifully complying with commands, orders, instructions of one in authority. Sino ba yung authority na sinasabi dito? Si Lord, di ba? So, yung mga command nga niya na kailangan natin i-obey, is yun nga yung mga nasa Bible, the Ten Commandments, yung greatest, gano'n, mga, alam niyo naman yun. So, sa ating binasa, again, babasahin ko, sabi niya, if you fully, hindi niya sinabing partly or some of it lang, di ba? If you fully, sabi kasi ni Ethan, if you fully obey the Lord's command, all the blessings will come upon you. Amen. So, pag pala nag-obey ka, automatic may kasunod na biyaya yun. Amen. So, siguro parang madali lang naman mag-obey, di ba? Kung nasa puso mo at kung yung, kasi sa aking pagkakaintindi, ang obedience ay kasama niya yung humility. Amen. Kasi kung wala kang humility, parang napakahirap sumunod, di ba? Kasi halimbawa sa atin na lang, sa gawain na lang, halimbawa ang isang leader, ano siya, sabihin na natin janitor siya or what. And then yung mga nakababa sa kanya, mga doktor, ganun. Then may pinapauto siya sa'yo. Tapos sasabihin mo, bakit ako susunod sa kanya? Mas mataas ang pinag-aralan ko, di ba? Siyang janitor lang siya. Ako doktor ako. Mas marami akong nalalaman sa kanya. So doon tayo nagkakaroon ng problema sa humility. Yung ego natin nandun pa rin. Pero kung if you submit yourself to God, mawawala lahat ng mga ego na yan, di ba? Magkakaroon tayo ng humbleness. So, yun ang gustong iparating sa atin ng Diyos. Yung kakabit ng obedience ay yung humility.